Secretary, bigyan po niyo kami ng update tungkol sa dengue at ano yung ginagawa ng Department of Health para po maiwasan po natin ang paglaganap ng sakit na ito. Siguro sisimulan ko ng kwento ito. In August of last year, ganito ding panahon, napakataas ang ating cases ng dengue. At yun ang pangatlo lang naming buwan sa Aquino administration, kaya talagang binulabog kaagad tayo sa sakit na ito. Kaya noong January of this year, right away humingi ako we had what we call dengue summit para lang masugpo natin itong sakit na ito. Kasi we know already, alam na natin na ang dengue ay isang sakit na narito na sa Pilipinas all year round. Subalit, pag dumating na lalo na itong ating rainy season, and essentially during July at mainly August at September, ito ang pinakamataas na months of the year wherein dengue cases talaga hong nagmumultiply. Nasayahan na nga ako noong last month, nung lumalabas, na umabot na sa 33% ang baba ng cases of dengue all over the country. Okay, pwedeng sabihin mong if you look at the glass, parang half full. Subalit, pwede mo ring tingnan na half empty kasi nandun pa rin napababa lang natin. Now, itong sakit na ito ay a viral disease na spread at dumadami dahil sa lamok na ito ang mosquito, ang vector nito. At itong sakit na ito ngayon ay dumadami all over the world. Ngayon, gusto kong ipaalam sa inyo that mayroon tayong a sort of an epidemic magmula sa Thailand, Vietnam, Cambodia, Laos, Philippines, Malaysia, Indonesia, and even also in Singapore. I just reviewed yung mga kaso doon. Ganon din ang problema nila katulad sa atin. Kaya, noong last year pa, during our meeting ng mga ministers of health ng Southeast Asia, nagkwanaho kami together with the WHO. We decided to have what we call a dengue day for all of Southeast Asian countries. Kaya noong June we had July actually we had the dengue day. Kaya we are all very aware na itong dengue will hit us practically every year. And ang amin talagang problema nito is paano natin itong masugpo. On the good side, as I said, na-reduce natin sa Philippines ang number of cases by lumalabas as of this month by 24%. Ang problema, napakadami pa rin. And gusto ko rin ipaalam sa inyo na itong sakit na ito is very common dito sa tinatawag nating tropical countries. Actually, hindi lang sa Southeast Asia, even in Mexico and other countries in South America, and even the southern part ng United States, nagkakaroon din sila. Ang hirap, itong mosquitong ito ay dumadami during yung ating what we call tropical season of the rainy season, at saka padami ng padami. Kaya ang good news nga ho is hopefully within the next 2 years or even less, magkakaroon na tayo ng vaccine dito na tinitesting na, developed by actually it is a foreign manufacturing or pharmaceutical company that has developed this. Actually, dalawa itong types of vaccine that are being tested today. Now, there are even 2 areas dito sa Philippines where this is being tested. And ang sinasabi ko nga very favorable ang lumalabas nito. Subalit, hindi ito mailalabas sa public for use until at least a year and a half or 2 years pa. Now, right now, ang magagawa lang ho natin to prevent or reduce dengue is through a very active participation at
what I call the barangay level. Dahil ho ito ay kalinisan ng ating surroundings. Kung saan natin masugpo, kung saan nagtatago itong mga lamok na ito. So, very clear yon. Alam naman ho ninyo na saan ba itong mga lamok nagtatago. In dark areas, in abandoned areas. Kaya sinasabi natin, ina-advise natin na sa ating bahay-bahayan, yung mga, lalo na sa ating mga informal sector, yung ating tinitirhan nila, na merong mga abandoned tires na inilalagay doon sa roof nila. Yung mga canal with stagnant waters or poorly running waters, yung mga alulod ng ating mga bahay-bahay, and even yung sa plants, sa mga tanim. For example, sino bang familiar sa inyo ng bromeliad? No? Yung bromeliad, ang mga malalaking bulaklak na ang tubig nag-iipon doon. That has been also found to be breeding places for these mosquitoes. So, ang Department of Health, together with Department of Science and Technology, meron na ho tayong na-develop ngayon na yung Ovitrap na dinidistribute natin na subalit we don't have enough yet, although dumadami na ang ating production nito ngayon. Yung Ovitrap is na isa yung plastic can na doon inilalagay yung parang insecticide na attracts the mosquito, and doon nila dinideposit yung kanilang eggs, and pag nag-develop yung larvae, namamatay dahil sa solution na inilagay doon. At yun ang ating isang paraan kung paano ma-monitor. Ang pangalawa ay yung fogging. Now, ang aming advice sa Department of Health is dapat walang indiscriminate fogging. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, basta huwag lang magfa-fog ka ng around your house lamang or around a street. First, ang gusto namin ngayon, minomonitor ho natin ngayon, even down to the barangay, kung sino yung mga barangays na meron ng sign or evidence of a possible outbreak. Meron ho kaming kinakount ng mga number of cases or even the extent ng yung mosquito larvae. Kaya po, through texting nga na pinag-uusapan nga namin kanina ni Attorney Fabia, yung mga community, mga barangays na merong impending increase or impending so-called hotspot, dapat kaagad gumamit na sila ng fogging around. No? Second is that meron kami mga dinidistribute na mga nets, no, yung meron ho doong insecticide na nakakuan sa net na inilalagay natin sa mga school houses. However, yun nga ho, ang the most important public information and practice na gusto namin ipaalam sa ating mga kababayan is really keep your surroundings clean. And dapat, when I say keep your surroundings clean, hindi lamang yung bahay ninyo, kundi pagsabihan na din ninyo yung inyong mga kapitbahay. At lalo na pag meron kayong nakikitang maduduming yung garbage areas or garbage na naiwanan, dapat pansinin ninyo at i-report ninyo sa inyong, siguro sa inyong barangay captain o barangay tanod para mapalinis ito. Because right now, ang major intervention na magagawa lang natin pa is really cleanliness, no? Cleanliness of our environment. Now, dito ho ngayon sa findings natin as of today, ang karamihan ng mga hotspots or even areas na would be already in epidemic proportion is doon sa may report na doon sa Ilocos Sur, alam naman ho ninyo siguro na yon. And dito ho sa Region 3, meron din ho tayo sa Metro Manila area, lalo na ho sa Caloocan and Manila, meron na rin doon tayong report, Pasig,
Ang pinakamadami, however, is in Quezon City. Alam na din ho natin kung ano yung mga barangays na kung saan ho dumadami ang mga kaso, kaya pinaalam na namin sa kanilang health officers as well as sa mga mayors. Kaya naman meron na tayo ngayong combined program not only with the Department of Education but kundi also with the DILG and even with MMDA. Kahapon, we even signed a memorandum of agreement to have a more focused and aggressive intervention with regards to this dengue problem. Mabuti ho, we are still happy na as of now, Visayas and Mindanao are still relatively low in incidence, pero meron na rin hong kaso doon. Subalit, ang ating main concern right now is in Metro Manila. So, siguro yun ang muna ang gusto kong sabihin at ipaalam sa inyo. Siguro later on, I will also describe kung ano man ang other things na ginagawa ng ating department.